welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So for today's video, ang pag-uusapan po natin is paano po kung ikaw ay pinagbabayad ng iyong employer para makakuha ng LMIA. So ayan po ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon. But before anything else, maraming salamat po sa mga bagong subscribers dahil 496 subscribers na po pala tayo mga tropa. Thank you po sa inyong lahat at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance sa inyong lahat mga tropa. So ano ba yung LMIA at ano ba yung kahalagahan nito para makakuha kayo ng permanent residency dito sa Canada? So ayun mga tropa, ang meaning po ng LMIA is Labor Market Impact Assessment. So ayan po yung meaning niyan. At ano po yung kahalagahan ng LMIA para makakuha kayo ng permanent residency dito sa Canada? At yung employer nyo ay willing kayong bigyan ng LMIA or pinagbabayad kayo sa LMIA, i-grab nyo na yung opportunity mga tropa kasi yung LMIA na yan, malaking points po ang makukuha ninyo dyan. So let's say dito sa Toronto, ang kailangang points is 700. So pag nabigyan ka ng LMIA, kahit nabayaran mo pa yan, plus 500 points. So, imagine mga tropa yung points na ma-earn mo dyan. Worth it yan mga tropa kahit bayaran mo yan. So, sulit po yung ibabayan mo dyan. But, you have to make sure of this mga tropa. Hindi porket ino-offeran ka ng employer mo na bibigyan ka ng LMIA tapos babayaran mo. So, make sure na kung nandiyan kayo sa lugar na may mataas na unemployment rate, 6% pataas, so, hindi po maa-approve yung LMIA na i-apply para sa inyo ng employer ninyo dahil in-announce na po yan ng IRCC na kapag nasa area ka ng merong mataas na unemployment rate, 6% pataas, so hindi na po sila mag-a-approve ng LMIA. At kung ikaw po ay tourist visa holder and then plano mong maghanap ng employer na bibigyan ka ng LMIA at nandoon ka din sa area na may mataas na unemployment rate, so kahit nabayaran mo pa yan, hindi ka na po ma-approve for LMIA dahil like I said, nandoon ka po sa area na may mataas yung unemployment rate. So kahit sa mga student na nag 1 year lang and then plano nilang maghanap ng employer na bibigyan sila ng LMIA, so, hindi na rin po pwede yan. So, kaya marami na pong student na umuwi and then yung iba, tingnan nyo, nandito, nagkikipagsapalaran pa rin. So, hindi na talaga mabibigyan ng chance na makakuha sila ng LMIA unless magbago yung rules ng Canada. So, ano ba yung LMIA ng mga tropa, no? So, ayan po yung dokumento na manggagaling sa employer ninyo. Sila po yung mag-a-apply niyan sa IRCC and then yung LMIA is yan po yung katunayan na wala pong permanent residency or Canadian worker na available para gawin yung trabaho na yon. So meaning to say, pag meron kanyan, parang kailangan kanila sa company na pinapasukan mo. Kaya malaki po yung chance na ma-PR ka talaga kapag meron kang LMIA. So ayan po yung kahalagahan kung meron kanyan mga tropa dahil napakalaking advantage po niyan. So kung kayo po ay nandoon sa area na mababa yung unemployment rate, so let's say 6% pababa at meron offer sa inyo yung employer ninyo na bayaran nyo na lang yung LMIA, grab the opportunity mga tropa. Wag na po kayong magdadalawang isip na baka sabihin nyo, sayang yung pera, makikipagsapalaran na lang ako sa ibang way kasi marami namang paraan para ma-PR. Kasi mga tropa, napakalaking advantage po niyan kapag meron kang LMIA dahil like I said, parang yan po ay isang katunayan na kailangan kanila sa company na pinapasukan mo. Kaya pag nagkaroon ka na niyan, malaki po yung chance mo na ma-PR ka na. So ayan po yung ginagawa ng mga kababayan natin nung way back, let's say 5 years ago. Yung iba nagtuturist lang tapos malaman natin naka-PR na pala kasi meron silang mga employer na yung iba binayar nila yung LMIA. Ganyan po kahalaga yung LMIA mga tropa, no? Kaya grab the opportunity kung meron kayong offer na bayaran nyo yan. Huwag na po kayong manghinayang. But you have to make sure mga tropahan na
yung area nyo po is nandoon kayo sa may mababang unemployment rate. Baka kasi naman mamaya singili na kayo ng bayad tapos hindi nyo na-check na nandoon pala kayo sa mataas na nandoon pala kayo sa area na may mataas na unemployment rate. So, tapos yung pera baka hindi na maibalik sa inyo. So, mahirap po yun. Kaya, make sure lang mga tropa na kayo po ay talagang safe na safe pa rin kahit magbibitaw kayo ng pera. But like I said, malaking bagay po pag meron kayong LMIA. Sa mga kababayan natin na nagtatanong regarding dyan sa LMIA at kung meron kayong offer na ganyan, so grab the opportunity, bayaran nyo, basta make sure of those things na nasabi ko. So ayun, maraming salamat po sa inyong lahat mga tropa. At sa mga nangangarap po makarating ng Canada, sana po ma-approve yung mga application ninyo and makapasa po kayo sa mga interview ninyo. Maraming salamat at kita-kits po tayo sa next video.